Ngayon na natapos na po natin yung motor sir, no? Sniper 155 from Batangas po, no? Okay. Nagpa-install lang MDL, PIA horn, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn. Ayan, all in setup po ito, no? Package 5. Ayan, sir, pa-upa ko na itong MDL, no? Ayan. Passing light, hindi, no? Sa passing light mga sir, kung mapapansin nyo, hindi lang po MDL umiilaw, no? Sumasabay po dito yung headlight. Yan po yung difference ng gawa natin sa iba, no? Usually pag nag-passing, may driving light lang po yung umiilaw, pero dito, sumasabay po yung headlight. Ang maganda pa rito mga sir, pwede pa rin tayo mag-hilo ng headlight lang, pwede rin tayo mag-hilo ng MDL lang, nang hindi po nagsasabay-sabay. Pero pagka passing switch yung pinindot natin, automatic sabay po yan. Ayan, yan po yung tunay na combo lights mga sir. Hindi po tayo basta-basta nagtatap ng MDL dito sa headlight, no? Na kapag nag-high ng headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun mga sir, no? May kanya-kanyang switch pa rin po yan. Okay? Ayan, passing light, sabay po ulit yan. Ang purpose natin mga sir, kaya pinagsabay po natin, no? Para in case na nag-high tayo ng MDL, pagka sa iba po ito, wala nang passing, no? Pero dito, may headlight pa rin pong ilaw. Okay, for example, headlight naman yung naka-high, meron naman tayo MDL na papalit for passing, no? Ayan, may mga nagtatanong, sir, paano pag naka-on po lahat? Ayan, may passing pa rin po ba? Meron pa rin po yan. Okay, kahit nakapatay, naka-on yung mga ilaw natin, pag nag-passing, may ilaw po. Ganun din po sa busina, no? Sa loud horn. Okay, sir, pa-stock horn lang muna. Stock horn, kung mapapansin nyo, wala pong umilaw mga sir, para pag nagpa-racer tayo, wala tayong maging violation, wala rin pong rapid horn yan. Sir, pa-activate naman ang loud horn. Lakas. Sa loud horn, doon na po ilaw yung MDL plus headlight. Sa pa nga sir. Ayan. Tapos, rapid horn. Lakas. Okay. Ayan. Sir, pa-on ang MDL. Pa-high ng headlight. Check natin kung may horn passing pa rin, no? Meron pa rin po. Rapid horn. Ay, pag pinatay natin lahat, automatic sabay po yan. Okay. Check natin yung mga switch na hinabit natin, no? Ito po yung passing switch na nilagay natin mga sir, no? Okay. Pag nag-passing, automatic headlight plus MDL yan. Pero ang kagandahan dyan, pwede pa rin tayo mag-hilo ng headlight lang. Pwede rin tayo mag-hilo ng MDL lang, nang hindi po nagsasabay-sabay. Pero pag ito po yung pinindot natin, yung passing switch, automatic sabay po yan. Okay. Ayan. Kahit po naka-on lahat yan, no? MDL, headlight, high, nag-passing, meron pa rin po yan. Sa busina, stock horn, loud horn, ito po yung switch, no? Rapid horn, long press lang po ito, no? Ayan, passing switch, MDL, ito po yung low, high, ayan. Mapapasin yung mga sir-seri natin, napakaliwanag, no? Pero yung MDL, litaw na po yung liwanag. Lalo po ito sa dilim mga sir. Daig pa po na ito yung mga 60 watts sa mini driving. Okay, ayan, no? Yung voltmeter ni sir, no? Additional po ito. Ayan. A few moments ago. Alright, Sniper 155 from Batangas pa po, no? Okay. Dalawang motor po ito, no? Ayan, dinala po rito para magpa-install ng all-in package number 5, no? Bali yung isa, Sniper 150 po, no? Natapos na po yan mga sir. Okay, bali dito, package number 5, which is MDL, PIA horn, rapid horn, combo lights, horn passing, horn switching. Ayan. Check natin yung wirings, no? Okay. Bali dito mga sir, no? Naglagay po tayo ng domino switch para sa high and low ng mini driving. Iyan, no? Tapos passing switch para sa combo lights. Dito mga sir, original domino po yan, no? Hindi tayo naglalagay ng mga replica. Class A po, no? Legit po yan mga sir, metal po, hindi po siya plastic. Okay, tapos yung horn switching, stock to loud. Ito po yan, no? Okay, lahat po nung nabanggit natin na switch mga sir, sama-sama po yun sa isang harness. Okay, kung mapapansin nyo, medyo marami na tayong features na na-install. May rapid, may combo, may MDL, busina, pero kukunti lang po yung makikita nating wirings mga sir. Dito, hanggat maaari, kino-compress natin, no? Para magmukha pa rin stock. At the same time, malinis, walang kalat po. Para kung sakali, no, magpapagawa sila sir sa mga mekaniko, hassle free na po, hindi po sila mahirapan kasi wala pong mga wiring na sa gabal, no? Okay, for example, magpapagawa tayo ng mga bearing ng ating manubela, no? Hindi po sila mahirapan magbaklas, magbalik dahil wala pong mga wiring na sa gabal. Tsaka dito, kung mapapansin nyo,
Wala po tayong makikita mga nakasuksok dito ng mga wirings, no? Yung iba po kasi dito sinusuksok, ano? Ang tendency, lumuluwag po over time. Pag lumuwag, umiinit, doon na po nasusunog. Okay, dito wala po yan mga sir. Isang harness po yung ginagawa natin. Ayun, no? Ayun, no? Okay, tapos pababa po yan. Umikot sa ating chassis and then papunta na po dito sa ating busina. Okay, piyahon po ito mga sir. Legit po yan, hindi po yan Class A, no? O replica, original po siya. Okay, naka-harness din po yan. And then voltmeter with charger, nag-additional na rin po sila sir. Okay, para in case na malobat po yung mga gadget natin, no? Pwede na tayo mag-charge anytime, anywhere po, no? 3.0 amperes na po yan, fast charging na. May digital meter for monitoring ng baterya natin, no? Tapos may on-off na rin po yan para in case na hindi gagamitin, pwede natin patayin. Tsaka may takip na rin po para hindi po basta-basta naabot ng tubig, no? Okay, balik tayo rito sa ating wirings. Lahat po yan MDL, dumiretso po yan dito sa ating power module. Okay, dito wala po tayong makikita mga wiring na sa gabal, no? Sa ilalim, mga kalat-kalat, wala po yan. Isang buong harness po yan. Papunta po yan dito sa ating power module. Siya po yung distributor ng power, no? Mula sa battery natin, papuntang trigger sa mga switch, and then papunta na po ng output, and then may kanya-kanya pong output mo. Kumbaga, sa MDL, sa busina, hindi po sila mag-aagawan ng power dahil po yan dito. Okay, wala na po tayong makikita mga relay na kung ano nakasiksik po dito, no? Malinis po yan mga sir. Andito na po lahat yan, no? Denso po yan, made in Japan, kaya matibay talaga. Marami na tayong customer ito pong gamit, no? Hanggang ngayon mga sir, all goods pa rin, no? 5 years ago, 6 years ago, hanggang ngayon okay na okay pa rin. Pag may ganito po tayo mga sir, hindi tayo magkakaroon ng overload sa wirings. Kahit po magsabay-sabay, naka-on po yan, safety po yan mga sir. Hindi po tayo magkakaroon ng fluctuation o yung loose contact na tinatawag, no? Dahil mataas po yung amperahe na ito mga sir. Lahat po ng ginamit natin dyan na wire, pang automotive po, no? Pure copper po yung ginagamit natin para mas maganda yung daloy ng kuryente. Hindi po nagpupulbos overtime, no? Yung mga wirings kasi ngayon na low end, no? Na kulay tanso ngayon, pag kinayas mo, aluminum pala. Yun yung po yung mga nagpupulbos mga sir. Mag-ingat po tayo sa mga ganun, no? And dito, lahat po yan, pang automotive, Japan wire, pure copper. Para maganda yung daloy ng kuryente, hindi po pigil. Okay, kung mapasin nyo kanina, no? Yung MDL natin, tinesting, talagang persado po yung ilaw. Okay, sa busina, ito naman, no? Yan, no? Lakas. Okay, tinesting natin kasi may mga customer po tayo na galing ibang shop, pupunta rito. Pag nakapatay yung makina, basta naka-on po itong susi, no? Yung busina MDL, hindi po ganun kalakas kasi wala pong supply ng stator, no? Ibig sabihin po yung mga sir, nakatap lang po yung sa main source ng motor. Unlike po rito, dahil sa power module, wala man supply ng stator natin, rectifier, persado pa rin yung tunog. Okay, malakas talagang matingkad yung ilaw ng ating MDL, no? Sa busina naman, bigay todo yung lakas. Talagang ma-maximize po natin yung lakas ng busina. Okay, kahit po sa stock yan mga sir, stock horn. Okay, normal pa rin po. Ayan. Bago natin balutan yan mga sir, nakahinang po yan lahat ng mga joints, no? Para mas maganda yung bato ng kuryente, hindi po pigil. Okay. Ayan. Kahit matagtag yung motor sir, hindi po tayo magkakaroon ng loose contact na tinatawag, no? Kahit lumigo-ligo po tayo dyan mga sir, hindi po yan basta-basta kakalas. Okay. Then after yan, rubberized tape na po yan mga sir. Hindi po ito shrinkable tube, no? Yung may mga nagpapauso kasi na shrinkable tube yung ginakabit dito. Hindi po maganda yun mga sir. Kasi overtime nagbibiyak-biyak po yun. Alam naman natin sa interior ng motor, no? Pag na-expose po yan sa init, ulan, nagbibiyak-biyak po yan. Unlike po sa mga rubberized tape, dinesign po talaga para sa pambalot ng wirings. Kahit mainitan po yan, stable pa rin yung ano niya. Okay, flexibility niya. Okay. Ayan. Ngayon, ikakabit na lang natin yung mga pairings. Tapos testing na natin, no? Okay. Sa mga gusto pong pagawa, no? Punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.